yan. Yan Na-miss natin yan si Coach Ducky. Hindi. Si Sen yan. Si Sen yan. Huwag kayo malilito, Sorry. Ito na. Eto na guys, tingnan natin kung tatapusin naman ng Smart Omega or ilalaban pa ng AP Bren. Makakita tayo dito ng mga apat ang paa sa side ng AP Bren. By the way, yung ang angas! Uy, tama ba yung nakita ko? Ano yun? Di ba dapat yan, apoy, yung Soul Saver na pindot? Hindi ko alam eh. Basta ang naiintindihan ko lang, ang ganda eh. Ang ganda. Ay, naku. Bro, talaga. Ako amin ako, di ko naman first time makita yan. Pero first time ko kasi makita sa MPL. Ayun, ang ganda oh. Iba yung ano no? Dagdag angas eh. Sabi ko nga sa inyo, nakakadagdag ng points yung skill. Parang pag iniisip ko siya, meron ako ng bagong skin. Lokos-lokos ko tignan. But anyway, tinan natin. Lido Wonder pa na, nagkakasilipan na si James Pang. Saan nakakuha niyan? Yung sinasabi ko kanina, si Leomord, alam mo sa to lang, sobrang reliable yung retribution combo niya. Kasi, ang pwede mong gawin sa first kill ni Leomord is, di ba nag-china-channel yun? Pagka pindot mo ng retry, automatic cancel yun eh. So, sa mundo ng coding, sa mundo ng programming, sabay yan yung pagkakasunod ng first kill damage, nung first kill damage, tsaka nung retribution. So, sa battle logs or sa combat logs, literal magkasunod yan. So, kapag na-miss mo yan sa Turtle, may mali na sa'yo. Dami nating natututunan kay Midnight, parang sumakit yung ulo ko dun sa mga codes. Basically, parang yan yung Thornrose Retribution. Pero ito, sure ka na magkasunod yung chance na sa kanya yung highest damage. Oo. Kaya siya yung mababasa na makakuha dito. So, it's all about the timings. But for James Punks, dito maganda dahil talagang sakto din yung kanya naging rotation. Kung kanina sobrang aggressive ng Smart Omega, ngayon nababantayan na ni Kekedat yung Riverside. Grabe, tika na makakompleto ang Team 7. Wait lang papasok na rin. Nagamit yung Revitalize at Kekedot. Ay, umaatras na rin. Pero natali siya. Dorio win at first blood. At napaganda simulan para sa Smart Omega. Chomskirt with those pokes. Habang si Ukiri sa habol din. Super Yoshi kailangan ng lumayo. Pero ang bangungot pa rin na magtatagumpay doon sa unang pagong ng laban. Kaya lang sabi nila, sige, kuha nga tayo ng isa na din siling turret. James Pang sa umaabante din. Habang si Okira lumalayo na, flicker na gamit at naibigay pa kay Andori yung kill. Okay, medyo naging mahaba yung teamfight natin doon. Na sino ba talaga lumamang? At sila malaki yung kalamangan dito sa Smart Omega. Sila yung nakakuha ng 2 kill. Sila yung nakakuha ng pagong. So for AP Bren, at least nilaban. Nakita natin parang yung paglaban nila dito, very decisive sila na kaya kahit paano ng mga hero sila. And si Der, medyo nag-overextend lang ng konti. And unfortunately for James Punks kanina, wala siyang first kill. So hindi niya nakuha yung pagong. It went to Andorio. And dito natin makikita yung magiging problems ng AP Bren pagdating ng mid to late game. Kasi yung presence ng Valir ngayon, hindi pa siya ganun nakakatakot. Pero pag umabot tayo sa point na yung labanan na ng mga pwesto, labanan na ng mga frontline, dun mo mararamdaman yung presensya ng Valir. Oo, parang tumitibok. Tumitibok yung ano niya eh. Tumitibok kasi yung damage niya. So hindi mo mapapansin. Even the animation. Okay, makaset na play! Naku, alam ata si Andorio ang magiging target nila. At mabilisang kuha ng kill para sa AP Bren. Napakagandang diversion tactics mula dito kay Chomskirt. Oo, mainit si Kuya Chomskirt. Parang this is the second time na may biglaan din silang play. Kanina naman yung duality, yung na-activate kaya na lumamang din sila pa rin sa teamfight. Yeah. Yung kapag dikit-dikit dito yung Smart Omega, dun na talagang pwede ma-abuse or makapitalize dito yung passive ni Chomskirt. And siguro ito na rin yung effect ng nanonood si Chomskirt kanina. Kita-kita niya yung pwestuhan ng Smart Omega, yung kanilang mga group ups, yung mga parang yung nakikita mong butas sa laro ng Smart Omega. And kanina nakita natin si Super Yoshi nung umabante yung Glorious Pathway, nag-back out siya, ginamit niya yung Tidal Strike para makalayo and naiwan mag-isa si Andorio sa loob ng jungle camp. So parang nagkakakontrahan na lang ngayon, paunahan para dito sa ating dalawang kupunan. Ito yung pinaka-inaabangan natin lagi kung paano yung magiging initiation ng side ng AP Bren, knowing na meron nga sila ditong Hylos and even Louie. Pero ngayon for Omega, naka-ready sila. Just in case man na mayroong pumasok anytime from AP Bren. So inaantay muna dito yung mga junglers na mag-secure ng mga kanya-kanya nilang buff. But for Joe, makakabli na siya ng Haas Claws. Parang 5v5 yata yung mangyayari dito para sa dalawang teams na to. Ang aga ng mga 5v5 no? James Punks available na rin yung kanyang Hunter Strike. Pero James Punks ang pinadala. Ngayon tinawag na si Barbier, Phantom Seed may nagamit. Pero napalayo si Andorio, matagumpay. Ang pagong ngayon, Super Yoshi umatras na rin. Pero ready ang AP Bren. Si Rick Turret hindi tumama. Kaya nga lumatras. Pero si Teray naipit ang lagkit. Nung mga pokes mula kayong here. Joey na kill. Habang nakapana din si Andorio. Pasok din kaagad si Super Yoshi. At nakadalawa na naman ang bangungot. Nakakita tayo ng
parang laban-laban o bawi-bawi doon sa dalawang teams natin. But for Smart Omega dito, inantay lang nila na maubos yung mga skills din, mag-cooldown yung kanila, tas tsaka sila pumasok. Yeah, ang problema kasi kahit dito matama yung mga apoy-apoy ni Ukir, nasa lupa kasi yun eh. Oo. Napakalagkit eh. And for AP Bren, even though meron silang Phantom Steed dito, technically may mga pang-bypass sila. Yung Diversion, yung Phantom Steed, yung mga talon mula kay Daring, Doros Pathway. Yung paghihintay ng Omega, yung binanggit ni Shentel na after ng lahat, ang tanong ni Ukir dito, anong next na meron kayo? Kasi kami, ang ginastos ko lang yung mga apoy-apoy ko and pwede pa silang humabol. Nandun na yung heavy crossbow mula kay Jome, yung mga dash mula kay Andorio. So may punish mula dito sa Smart Omega. Ang tanong, mapapunish kaya itong play na to? Okay, sa Pixel na naggaling! At mabilis sila, tumakakan si Jome. Kailangan mata si Super Yoshi, kalahating kanyang buhay dito, folks. From AP Bren. Ngayon may mga minions pa sila. Luis ay medyo na late dun sa party pero kailangan lang i-clear ng mabilisan ng Smart Omega. Ipipilit sana ng AP Bren pero mabilis ang reaksyon ng barangay. Oo, pero ano dito, makikita natin, ang ganda ng tandem pala. Midnight nung Leomord tsaka nung Granger. Kasi diba yung passive, Yeah. pag mababa sa 50%, mas tumataas yung critical. Critical. Yeah, yung mga pokes na nanggagaling mula dito sa AP Bren, Pumipitik enough para mapababa yung mga HP threshold ng Smart Omega and dun nagiging nakakatakot yung hero ni James Punks na kapag nadikitan ng kabayo, kahit anong pinanggagalingan ng damage, most especially yung basic attack, ay may mga crits mula dito kay James Punks. So mas lalong amplified yung damage output ng AP Bren, especially with the amount of pokes na meron sila. Hindi lang kay Shizu, hindi lang sa Granger. Dagdag mo na dyan yung kay Chovskirt pati kay Oo Der. nga pala, super burst. Yung burst na parang magugulat ka na lang, kalahati na lang Oo. yung bawas Uy, mo. mainit, Ayan, mainit. diniliver Wait yung lang, mga kakampi. Ayun na, diversion na. 3 ang naisama, 5 na naman laban sa 5. Mabilis na clear wave ang gagawin ng Smart Omega sa may bandang gitna para lumamang sila doon sa magiging pwestuhan. Hawak pa rin ng Smart Omega itong pagong pero si Kekidot ay sumisilip-silip for the vision. Okay, so nandito, malalaman kaya Ay, ng Smart nakita. Omega na nandito, pero nalaman ako nasa si Chovskirt. So lumabas na siya para hindi na matama iba! Naku, hindi pala alam na napakarami nun. Nagamit yung Vengeance. At tanong kakayanin pa ni Luis. Yung Pogue, Shisha with a kill. Ngayon naman si Kekidot yung naka-frontline na nga rin lang. Habang kailangan lumayo dito ni ng kanyang buhay. Pokes na naman from Chovskirt. At the dispersion rotation. Pero magtatagumpay sila doon sa pagong. Sabi dito na AP Bren, laban natin there. Masyado malalim pero kaya ata. Kaya patayin. And this time ay nandun pa rin si Chovskirt. Pero mabilisan lang ang naging sagot ni Andorio para makitil ang kanyang buhay. Nadaan sa Queller. And again, even though naging maganda yung take ng AP Bren dito, teka lang, mamaya na tayo. Pause muna natin kasi hinahabol nila si Joe! Hold your horses daw pero sabi ni James Bak, hindi, ba't mo hawakan? Ngayon naman, inahawakan din siya dito ni Luis. And this time ay makakaalpas. at Magpapagas, makakatakas. magpapagas. Pero dito na naman yung kabayo. Anong hold your horses? Wala. Wala talagang hahawak. Chomsoy, kailangan din lumayo. At pipigilan muna na magkabilang kupunan ng aksyon na kanilang hinahatid. Grabing evolution of transportation pala dito sa lineup na AP Bren. Oo, Pero nakamotor, tapos yung isa kabayo. Kabayo. Oo. Yung recall kanina, helicopter, di ba? Oo, kulang na lang may mag-Transformers di ba? Yung skin ni Granger na Transformers na para kompleto na Pero ang ganda nung approach ng AP Bren, very creative sila. Pinipilit pa rin nila kahit medyo mahirap kalabanin yung Valir kasi yung target na pinipili nila dito, medyo madali din na ma-burst yung Valir tsaka yung CC. Even though kanina medyo nahirapan sila patayin si Luis, na force out naman nila yung battle spell mula kay Okir. Unfortunately, napababa nga lang yung HP dito ni James Banks, pero ito naman yung diversion Ay, na play. naman. Ito talaga yung susi para sa AP Bren na maipanalo nila yung mga teamfight, yung bypass effect na pwede nilang hindi kalabanan yung Valir. Rektahin natin si Jome. Oh, kasi parang nagugulat dito yung Smart Omega since lagi nga ginagamit ni Chovskirt yung ultimate niya. Parang hindi na alam dito na Omega kung saan manggagaling, Oo. kung the-diversion ba bigla or not. So, even yung resources, kanina nakita natin, nag-force na nag-flicker dito si Okir. Paano mamaya kapag wala ng flicker? So, probably ganun yung gustong gawin dito ng AP Bren. But so far, 9 minutes pa lang sa ating laban. 6-5 na yung ating total kill score. We can't really say kung sino pa talaga yung pinakalamang. But in terms of yung mga biglaang setup, definitely it's AP Bren. Oo, masasabi ko talaga. And sabihin natin sobrang efficient ng paggamit ng diversion dito ni Chomskirt. Hindi lang pang pwesto dun sa mga objective taking, kundi ipinapadala niya rin yung mga heroes na gusto nila ipadala doon sa mga lanes na gusto nilang i-flow. Tsaka ito yung sinasabi natin kanina, mas madali talaga gamitin yung lineup ng AP Bren. Kasi for Smart Omega, ang dami nilang conditions na kailangan i-clear. Number 1, kailangan nila hintayin yung Phantom Steed. Pero may diversion mula kay Chomskirt, naka-ready na. Pero Ayan rush na ba naman. nila? Okay.
Ayan na, diversion play na gamit. Doon yung Oy! Malaki Chop Skirt and Shizu. Alam nila na nandun sa right mid bush. At medyo pipigilan. Reset ang itatawag ng Smart Omega. Okay, so alam din dito ng Omega na hindi din na advisable na basta-basta na sila tatalon. So magpapataba na lang din muna sa mga lanes. Kanya-kanya na kasi to pang face check or pang tingin. But Omega dito nagiging maingat lang din kasi laging nakangat yung minion wave ng AP Brand doon sa may gitna. Interesting to. Full damage si James Punks dito with the Hunter Strike, Endless Battle, Malefica, Roar. Usually, mga Limor na nakita natin lately, naka-War Axe. May oo nga, added no? HP and also yung Spell Bump. Yung konting Spell Bump na makukuha ng Limor. Pero with this change, wala kay James Punks, mataas ang kanyang damage. So, mas mabilis siya mapapababa yung mga HP threshold dito ng Smart Omega. And nandun yung pambigla na factor na gustong-gusto ng AP Brand. Kasi hindi pwedeng tumagal yung laban. Kasi again, ang kalaban nila dito yung CC tsaka yung Valir. Op. Okay, conceal ay nagamit. Naku, nakita ata ni Luis na nag-conceal itong kubunan ng AP Bren. Ngayon, hahawakan pa rin nila. Hindi nila alam, kontrolado na yung right mid. And yun, nakita na, pokes na naman from Shizu. Ngayon, 25k yung buhay ng Lord na ito. Ang tanong, hahawakan pa bang tuloy-tuloy ito ng Smart Omega? Feeling ko kung i-reset lang din, i-reset. Ayan, nireset na. sabi ko sana i-reset na nila ngayon kung i-reset nila pero pang bait. Kasi hinahanap lang din talaga kung nasa mga player. Kaya kung mapapansin nyo, even si Jom hindi mo pa rin muna lumalabas para wala pang information. Yung top, lamang yung top dun sa AP Bren. So, pabor sa kanila yung mga ganito, yung mga pinapatagal na Lord, no? Umaangat yung minion wave nila, no? So, ito yung mga, ngayon, kailangan i-consider ng mga players natin. Kung magpapakita ka na ba agad ng pwesto, or alam mo kung saan nakapwesto din yung mga kalaban mo, or sisira ka mo ng torre sa gitna and successfully masisira yan ng AP Brand. Si Jom, ayun si Shizu magiging target nila, pero sinalubong na kagad. AP Brand, patay yung may damage here. Luis with a kill. Ngayon, 1-for-1 na magiging palitan. Pero malaki ang nawala dito sa Smart Omega dahil nga naman si Jom ang napatay. Ngayon, reset na naman ang kanilang itatawag dito. At feeling ko, flow na naman ng minion. Ngayon lang nakita ng tatlong kabayo nagsalpukan. Di ba? Oo nga. Nagkita yung Phantom Steed, yung Glorious Pathway, tsaka yung Heavy Crossbow ni Jom. Nagsalpukan yung tatlong... Leon yung isa, Di pala Leon. Ano yan? Four-legged, pero four-legged Ibig sabihin, nasa sila? Nasa right track. Oo. Naglaban yung mga hayop eh. Eto na. Eto na din. Labanan na ito ng kakaiba din na pwestuhan para sa ating mga players. Ayun na. Ayun na, Phantom Seed Ngayon, gagamitin yung Vengeance. Tatalon ba itong si Super Yoshi? Hindi Valir, lang itutuloy, boss. pero ang sakit! Ang lagkit! Ang lagkit! Okay, with another kill! Grabe naman, Smart Omega dito. Alam na nila at kontrolado nila yung magiging sitwasyon. Pero inaabangan nila kung saan magdadiversion. Si Chomsky ikinakasa. Saan nga ba lalapag? Doon ata sa orange buff. Inilapag ngayon. Takalo ng DC sa likod. Si James Wang magagali. Si Adol makakuha ng Lord na yun. Pero kailangan mag-transfer ng Smart Omega ngayon. Iniisa-isa na ng bees ang barangay. At nakalamang sila pagdating sa kills. Di ba talaga yung gusto na ipanalo doon? But for the Lord, nakuha yan ng Omega. Meron naman doon players na buhay pa rin. Pero 20 seconds bago mabuhay ba? Merong minion wave sa may bandang gitna. Madedepensahan kaya to ng Omega. Oh no, walang blessing. Kailangan matras yung Dorio dito. Tatapusin ata. Tatapusin ata ng AB Brent. Meron ba? Ayun na. Na-clear ng may time team ng Smart Omega. Yung flow, yung minions na hawak-hawak ng AP Brent. Ikaw na yun, Oo, parang yung mga minion bigla na Smart Omega yung nagsabi, hold your horse. Ay, sila. Sila yung sumalubong bigla. Oo. So talagang intense ngayon. But definitely for AP Brent, nanalo talaga sila pag dikit-dikit, no? Tapos parang sinusundot-sundot lang ni James Punks. Yung kasi yung masarap sa buhay ng Leomord, pag dikit-dikit yung target mo, tapos lahat puro low HP, talagang makaka-capitalize mo yung passive na meron dito yung Leomord. Makikita natin dito sa replay natin, puro low HP. Ayun, Kada hampas ni James Punks may mga crit. Di lang natin nakikita yan, pero sa screen niya, ang daming red. O yan na naman sa likod na naman naging punterian. Ngayon nagamit na kagad yung ultimate mula dito kay Super Yoshi. Wala si Chom. Delikado ata dito ang Smart Omega, pero si Super Yoshi ay hinahabol ni James Punks. Ayun naman yung namatay din si Luis. Ang baba ng buhay ni Chom Skirt at nabuhay pa rin doon sa naging tagpo na yon. Atras muna ang barangay. Ang ganda ng pinapamalas ng AP Bren. Hindi pa tapos ang trabaho dito ng AP Bren. Pwede pa silang kumuha dito ng ibang mga objectives against Smart Omega. And grabe, no? Yung 11k pala si Shizu. Oo, medyo kanina pa kasi nabibigyan si Jom. Yung one death ni Shizu, yun nangyari lang kanina sa may middle lane nung nagkasalubong sila ni Jom. Kaso may dalawang kabayo lumabas.
mula sa side ng AP Bren. And for Smart Omega, even though again, no, medyo may damage output naman sila, may pang-hold sila ng mga frontliners sa AP Bren with the Valier, nagkakaroon sila ng disconnect kasi lagi nauuna si Jom. And ang problema, kayang bigyan ng AP Bren dito yung isang member ng Smart Omega. Basta lumabas, kita naman natin yung commitment ng AP Bren na ilabas yung kabayo, ilabas yung pathway, tapos patayin kagad yung frontline. Kasi hindi pwede mag-engage yung Smart Omega kasi hindi pwedeng sila yung nag-ahabol. Dahil na ang hawak nila yung Valier. So medyo slow fight yung gusto Kailangan mangyari nila. dito ng Smart Omega. And even if maghabol, ang masama kasi doon, kapag naghabol sila, tapos na nag-back off na, may diversion kasi pwede lumabas. Bigla na lang silang, Mula sa AP Bren. pwede silang iiwan bigla or bigla silang likuran. Oo. Kasi marireveal na yung pwesto nila. And napakatama dito. I think yung kill kanina sa may LBM, si Jom din yung nauna Yeah. na pumasok. So yun yung mga, kailangan nasa likod lang muna si Jom. Eto na. Ayun Naku, na. parang medieval team fight to Sa alubungan, no? Okay, Andoryu. Iwasan nila Ayan na. ang si Super Yoshi. Naku, nagamit yung conceal. Lalaban Ito! din si Adam Sid. Ako namatay na naman. Again, itong si Jom. Same with Andoryu. Ito yung sinasabi natin Uy, na kailangan dumating! iwasan pero hindi nata nila may iwasan ang pagsugod ng Bees. Super Yoshi ata magiging next. Mega kill na itong si James Pangs. Flicker na commit na rin ni Super Yoshi. May float sila ng minion sa gitna. Pwedeng ito na lang ang pansinin ng AB Ray. Ayaw pa uwi si Double, Super double. Yoshi. Double nga yata talaga to dahil hindi na nga makakauwi dito si Chobskirt habang si Luis lang ang natitira. Meron ka kompletong players. Ginamit yung Glorious Pathway para mapamakal ba? Ayun na, tatapusin na nga talaga ng AP Bren ang laban na ito. At sila mako ng Game 2. Hindi daw papayag ang AP Bren